Diyos, sa oras nito ay nais kong basahin ang ating tekstong na gamitin. Pagbati po sa bawat isa sa pangalan ng ating Panginoon. At dahil sa ating mga kapatid lang sa Baclaran, kasama rin natin ngayon. At sa oras na ito ay nais kong basahin ang gagamitin kong teksto. Ito ay hango sa Luke chapter 6, starting verse 46 hanggang dito sa last verse. Sabi dito sa verse 46, "At bakit tinatawag ninyo ako Panginoon, Panginoon, at di ninyo ginagawa ang mga bagay na aking sinasabi? Ang bawat lumalapit sa akin at pinakikinggan ang aking mga salita at ginagawa, ituturo ko sa inyo kung sino ang katulad. Siya'y tulad sa isang taong nagtatayo ng bahay na humukay ng pinakalalim at inilagay ang patibayan sa bato, at nang dumating ang isang baha, ay hinampas ng agos ang bahay na iyon at hindi nakilos sapagkat nakatinig sa bato na mabuti. Datapwat ang dumirinig at hindi ginagawa ay tulad sa isang tao na nagtatayo ng bahay sa lupa na walang patibayan. Laban sa iyon ay hinampas ng agos at pagdakay nagiba, at malaki ang naging kasiraan ng bahay na iyon." Praise God, Panginoon, magpala sa mga salitang binasa natin. Sabihin natin, Amen. Praise God, mga kapatid tayo sa oras na ito. Purihin ng Diyos sa biyayang patuloy nating tinatamasa sa ating buhay, ay ating pinapasalamatan ito sa Panginoon na siyang totoong mabuti sa bawat isa sa atin. So, pauna na rin this coming Sundays ay ang ating one day o maghapong fellowship, maghapong gawain, at siyang ating first week ng buwan o first Sunday, at ito natin sinasagawa ng ating one day fasting. So, sa oras na ito, sa hindi pag-abala, ay nais kong kunin particular ang verse 48. At dito sa verse 48 ay babasahin ko sa English, at ang wikang English ay nagpahayag ng ganitong bagay. Sabi sa verse 48 o 47 para maging kompleto, "Everyone who comes to me and hears my words and acts on them, I will show you whom he is like." But prior dun sa verse 47, ang sabi ng Panginoon, "Why do you call me Lord, Lord, and do not do what I say?" In verse 48, sabi niya, "I will show you whom he is like. He is like a man building a house who dug deep and laid a foundation on the rock. And when a flood occurred, and the torrent burst against the house and could not shake it. Because it had been well built." So, kunin ko yung last phrase na yan na sinabing well built. So, naalala ninyo, ang katulad na talinghagang ito ay kagaya ng Luke, or rather Matthew chapter 7 verse sa mga last verse ng book of Matthew, ay mababasa natin doon ang talinghaga na katulad pagkatapos ng ating Panginoon ay mangusap about the Sermon on the Mount, ay sa bandang huli ay kanyang pinahayag din naman. Sabi niya, "Sino man ang dumirinig ng aking mga salita at gumagawa o acts on them, ay may tutulad ko sila sa matalinong tao na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. At ang ulan ay bumuhos, at ang baha ay dumating, at ang hangin ay umihip, at hinampas ang bahay niyaon,
ngunit siya ay hindi bumagsak sapagkat siya ay nakatayo sa ibabaw ng bato. So, ginamit natin yung parable na ito para ipakita yung binigyan din natin pansin about the parable of the 10 virgins, na ipinakita na bakit sila tinawag na patalino o pantas at mga mangmang. Ito hindi ito kanilang posisyon na hindi mawawala sa kanila, kundi ito ay may kinalaman sa day-to-day, daily basis, o sabihin natin bawat pagpapasya na kanilang ginagawa ay doon napakahalaga. At ito'y may kinalaman sa mga bagay na mangyayari sa hinaharap. So kasing katulad ng talinghagang ito ay yung ating binigyan ng pansin kanina. Ito'y may kinalaman naman, ginamit naman ni Luke ang ganitong bagay. It is the same scenario as the Sermon on the Mount, and after ng preaching na ating Panginoon ay pinakita niya sa bandang huli. Pero yung verse 46 ay nangusap siya, "Why do you call me Lord, Lord, and do not do what I say?" If you still remember, dun sa Matthew chapter 7, ay binanggit ng ating Panginoon na merong mga tao sa huling mga araw na ang kanilang papahayag ay sasabihin nila, "Panginoon, Panginoon, hindi bagat kami ay nagpagaling sa iyong pangalan, kumain kami nakasama mo, at naghula kami sa iyong pangalan?" At sasabihin ng Panginoon, "Magsiliyo kayo sa akin, kayong mga manggagawa ng katampalasan." So ito ay pinakita natin kakaibang bagay kaysa doon sa Matthew 25. Doon sa Matthew 25 o yung Matthew 7 ay mga tao rito ay mapapahamak sila, samantalang Matthew 25 sila ay mga virgins na sila ay dadaan sa Great Tribulation, pero sila ay mga ligtas. Pero dito ay makikita natin yung verse 46 na yan, ay pinakita na sabi niya, "Bakit niyo tinatawag ako na Panginoon, Panginoon?" Alam niyo ba, if you still remember, minsan ay nabanggit ko na rin, yung mga paggamit ng salita o pagtawag ng pangalan na dinodoble o inuulit, ito'y pagpapakita ng isang malapit na relasyon. Mapapansin niyo na kapag tinawag ng Panginoon si Abraham, "Abraham, Abraham," ito ay Jewish, sabihin natin na custom, na sabihin natin na kapag siya'y gumagamit ng salita na inuulit, ito ay pagpapakita ng importanteng bagay. O kaya naman kapag tinatawag ang pangalan na 2 beses, ang pinapakita rito na siya ay merong malapit na relasyon doon sa taong yon. So makikita natin na si Simon ay tawagin niya habang sinasabi ng Panginoon sa gabi ito, "Ipagkakanulo ako." At sabi ng mga alagad, "Panginoon, sasama kami sa iyo, kasama sa iyong kamatayan." Ngunit sabi ng Panginoon kay Simon, Simon, sa gabi ito ay hinihingi kami sa talas." So ang point na pinapakita ko rito, mapapansin nyo na ginamit din dito yung salitang Panginoon, Panginoon. Ganun naman sa Matthew chapter 7. It seems na yung mga taong ito ay pinapalagay nila na sila ay merong malapit na relasyon sa Diyos, sa ating Panginoon. But it turned out, sabi ng Panginoon, "Magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan." Pero dito sa talinghagang, bago ng Panginoon na nagpakita ng talinghaga, nagsabi ng talinghaga, bago niya sinaysay, sinabi niya, "Bakit ninyo ko tinatawag na Panginoon, Panginoon?" So yung salitang pagtawag na Panginoon, Panginoon ay pagpapakita ng malapit na relasyon sa Panginoon. At ngunit sabi niya, "Bakit ninyo ko tinatawag Panginoon, Panginoon, ngunit hindi niyo naman ginagawa ang aking mga sinasalita?" So, ang pagtawag sa Panginoon na Panginoon ay pagpapakita na ikaw ay iyong isinasubmit ang iyong sarili sa Kanya,
at ikaw ay handang sumunod sa mga bagay na kanyang sinasabi, inuutos at pinapahayag. At sabi rito, bakit ninyo ko tinatawag na Panginoon, Panginoon? Ngunit hindi ninyo ginagawa ang aking mga sinasalita. So, at nagpasimula siyang magbigay ng talinghaga. At sabi niya, ang sino man na lumalapit o nakikinig na aking salita, lumalapit sa akin at nakikinig na aking mga salita at gumagawa, ano sabi diyan? Pinapakinggan ang aking mga salita at ginagawa niya yung salita na kanyang napakinggan. Sino mang lumalapit sa akin at dumirinig na aking mga salita, nakikinig, well, thank God tayo ngayon ay nakikinig ng mga salita ng Diyos. At ngunit ang sabi ng Revelation chapter 1 verse 3 ay pinakita niya mapalad ang bumabasa. Mapalad ang bumabasa at nakikinig at tumutupad. So I hope ang tatlong ito, at naniniwala ako sa mga mananampalataya, ang tatlong ito ay bagay na nangyayari sa kanilang buhay. Sila'y bumabasa, sila'y nakikinig, at sila'y tumutupad. At sabi ng kasulatan ito, mapalad ang bumabasa, nakikinig, at tumutupad ng mga salita ng hulang ito sapagkat ang panahon ay malapit na. At sabi niya, itutulad ko siya itutulad ko sa isang ituturo ko sa inyo, balikan natin yung verse na yun. Ituturo ko sa inyo kung sino ang kanyang katulad. Ituturo ko sa inyo kung sino ang kanyang katulad. Siya ay katulad ng isang tao na nagtayo ng kanyang bahay na humukay ng pinakamalalim, humukay ng malalim at inilagay ang pundasyon sa bato, at nang dumating ang baha at hinampas, yung meron pang ginamit dito sa wikang English yung salitang, and when a flood occurred and the torrent burst against that house and could not shake it because it had been well built. So yung salitang ito na well-built ay isang napagandang pinapakita. Ngunit, alam nyo, usually kapag tayo ay tumitingin sa gusali, tumitingin sa bahay, tumitingin sa mga building, ang nakikita natin ay yung style, yung ganda ng pintura, yung ganda ng mga materyales na ginamit. Kung ito'y building, ang kanyang pagkakadesign ay doon tayo umahanga. Pero alam niyo ba, kung bakit ang isang gusali ay nakakatayo is because of the foundation. And the foundation, usually ang foundation, wala akong nakitang, meron siguro ilan na nakakapansin, dahilan kapag ang isang gusali ay napakataas. Meaning to say na ang mataas na gusali, ibig sabihin ito ay merong malalim na pundasyon. Dahilan hindi siya pwedeng tumaas ng ganong kataas. Alam niyo yung mga tinatawag na skyscraper, ito ay mga, ang taas niya ay nasa 1,000 feet. Ang taas niya, ang palapag niya ay napakarami. So yun yung mga skyscraper. Alam ko dito sa Pilipinas, meron tayo niyan somewhere in BGC. Merong isang building diyan na ganun na napakataas. Pero bihira sa mga tao na-appreciate nila yung foundation. Lagi nilang nakikita yung ganda ng building, yung ganda ng design at ilang pang mga bagay, pero hindi nila na-appreciate yung pinaka-foundation nito. And you know, kamakailan ay, alam nyo yung balitang nangyari somewhere in Angeles, sa Pampanga. Paano ang isang 9-story building na itinatayo, na ito'y hotel, ay biglang nag-collapse. Well, maaaring hindi yung foundation ang naging
problema kundi yung mga maaring ang materialis na ginamit at maaring ito ay mga human error na hindi sinunod ang ilang mga bagay, mga substandard na mga materialis na ginamit, at yun ay nakita natin kung gaano karaming mga casualties, mga taong natabunan, yung mga laborer, yung mga nagtatrabaho. Ilan sa kanila, karamihan ay namatay at ilan ay nakasurvive. Pero ibig sabihin, dito tayo makakarelate sa bagay na sinabi ng ating Panginoon. Ito'y ang ganito naman ay hinalintulad niya sa buhay ng isang mananampalataya. Nasabi niya, ang sino man na dumirinig ng aking mga salita at sila ay gumagawa nito. So yun yung bagay na pinakamahalaga, mga kapatid. Well, thank God. Purihin ang Diyos dahilan nakikinig kayo bawat gawain. Purihin ang Diyos dahilan bawat pagpangalan ng mga salita ng Diyos ay nakikinig ang bawat isa sa atin. Pero hindi yan ang pinakasukdulan ng lahat ng bagay. Sapagkat sabi ng Book of Romans, pinakita roon, hindi ang nakikinig ng kautusan ang siya nga aring ganap, kundi sila na gumagawa nito. Diba? So mga kapatid, tandaan natin na when it comes to salvation, wala tayong dapat gawin. Ito ay libre, ang justification is only by faith, to receive the Holy Spirit is only by faith. But afterward, para ikaw ay maging matibay at ikaw ay maging matatag sa buhay paglilingkod sa Panginoon, you must act on the word na inyong napakinggan. Otherwise, dahilan kung hindi gayon ay pinapakita rito na merong yung pinakita rito sa bandang huli, ngunit ang verse 49, ngunit siya nakikinig ng aking mga salita. Sila na nakikinig at hindi gumagawa ayon doon. Ang wikang Ingles ay gusto kong ipakita ang last verse, ang NASV, ay nagpakita rito, but the one who has heard and has not acted accordingly. Sila na dumirinig ng aking ng salita at sabi niya, acted accordingly. Ibig sabihin, gumagawa ng ayon doon sa sinabi. Makikita natin na becoming a wise, para maging pantas, hindi ito pagiging smart, hindi ito pagiging intelligent, dahilan iba yung bagay na ito. Kundi ang isang pinapakita na pagiging wise ay ikaw ay, alam niyo, yung simpleng pagkopya. Yung simpleng pagkopya, yung simpleng kung ano yung salita, yun yung gawin mo. At yung ganong bagay ay pinakita ito na ito ay gawain ng isang wise, isang pantas. Pero tingnan natin ang pinapakita rito. Alam niyo, kung bago ko puntahan ang bahaging ito, ay titingnan natin ang ilang mga bagay. So, kinompare natin yung dalawang parable. So, sa ating panahon ngayon, ay masabi ko, ay hindi ang pagiging ignorante sa salita ng Diyos ang problema. So, it's not ignorance ang problema ngayon, kundi, alam nyo, dahil sa ating panahon ngayon, ay masabi natin, kahit man yung dalawang tinutukoy dito sa Matthew chapter 7 na dalawang klase ng tao, isang mangmang, isang matalino, dito naman sa Luke chapter 6, pinakita naman yung dalawang klase ng tao na gumawa, ang paggawa niya ay talagang well-built, samantalang yung isa naman ay parang bahala na at okay na yung ganitong bagay. Pero, kung titingnan natin, as I mentioned, ang problema sa ating panahon ngayon ay hindi na ang ignorance. Dahilan ngayon ay masabi kong bombarded tayo ng napakaraming information.
Alam niyo ba na ang Biblia ng mga nakaraang mga century ay bihirang-bihira ang isang tahanan na magkaroon ng isang kopya. Bihirang-bihira. Pero nang lumabas ang mga publishing at mga printing, ay dumami ang mga Biblia. At ngayon, hindi lamang ito naka-print, kundi in a digital form. Diba? Nakukuha niyo ba mga kapatid? Ito'y nasa digital form, digital na format at nasa ating mga cellphone. At ngayon, ang lahat ng mga tao ay merong cellphone. So, sa ating panahon ngayon, is not the ignorance of the word ang siyang suliranin. Kundi, naalala ko ang sabi ng ating Panginoon sa panahon ni Apostle Pablo. Sabi niya, tingnan natin sa Acts 17 verse 30. Pinakita diyan ni Apostle Pablo sa Acts 17:30. Sabi niya, tingnan natin sa Tagalog. Ang mga panahon ng kahangalan ay pinalipas na nga ng Diyos. Datapot ngayon pinag-uutos niya sa mga tao na magsisi silang lahat sa lahat ng dako. Tinawag yan ng English na times of ignorance. Yung times of ignorance ay nakalipas na. The times of ignorance, God overlooked or God winked at. Ito ay pinalagpas na ng Panginoon. God overlooked, or therefore having overlooked the times of ignorance. Because sa mga unang panahon, ang problema is ignorance. Kaya yung mga tao sumasamba sa puno, sumasamba sa iba't ibang mga bagay because of ignorance. Pero in the book of Daniel chapter 12 verse 4, merong hula doon. Sabi sa panahon niyon, somewhere yung book of Daniel ay naisulat somewhere na sa panahon ng 600 BC. 600 BC. Pero sabi doon sa verse 4, ano sabi sa verse 4? But as for you, Daniel, conceal these words and seal up the book until the end of time. Many will go back and forth, and knowledge will increase. This is 600 years before Christ. And now, anong taon na tayo meron ngayon? Is 2026. Mula nang lumitaw o dumating ang ating Panginoong Hesus. So meaning to say, ngayon ay fulfillment na ng tinatawag na the increase of knowledge. Ang pag-increase ng knowledge. Ngunit, sabi nga, ang problema sa panahon naman ngayon ay ang katotohanan. Dahilan sa napakaraming mga knowledge na naglitawan, napakaraming mga information na nariyan, ang pinaka dahilan sa dami ng information na lumilitaw, napakarami rin namang mga fake news na naglilitawan. But thank God mga kapatid, hindi lamang tayo hinihimok ng Panginoon na maging matalino, kundi salamat ibinigay niya sa atin ang Espiritu Santo. It is because of the Holy Spirit, ang Banal na Espiritu, ang siyang magigiya sa atin sa katotohanan at sa lahat ng katotohanan. Yan ang sabi ng ating Panginoon. So, dito sa talinghaga ng ating Panginoon na kanyang ipinakita, paano yung pagkaka-well-built na ito? Ano ang ginawa? Tingnan natin ang ganda ng description ng Luke chapter 6. Sabi niya, yung gumagawa nakikinig ng kanyang mga salita at gumagawa nito ay katulad siya sa isang tao na nagtayo ng bahay. Ano sabi diyan? Humukay ng malalim, dug deep, and laid a foundation on the rock. You know, kung bibigyan natin ng pansin, ang ating Panginoon habang siya nangungusap ng bagay na ito, basically alam natin, siya'y nasa Israel.
At alam natin, ang Israel ay maraming lugar na disyerto at merong mga lugar na tinatawag na ang term na ginagamit dito ay wadis. Ang wadis ay sa panahon ng mga tag-araw o walang ulan, yung lugar na yun ay plain at matigas. Pero ang suliranin, mga kapatid, pag dumating ang panahon ng tag-ulan, bigla itong nagbabago. Dahilan yung klase ng lupa dito ay parang medyo sandy siya. Dahilan siya ay sandy kapag siya ay nag-absorb ng tubig, magpapasimula siyang lalambot at kung ikaw ay magtatayo ng bahay doon sa lugar na yon, ay it seems sa panahon ng tag-araw ay napakatigas niya. It seems na walang problema. Magtayo ka ng bahay, sa panahon yon ay hindi mo poproblemahin. Pero kapag dumating ang malakas na ulan, ito ay biglang guguho dahilan sa ang lugar na ito ay ang lupang ito ay pag nag-absorb ng tubig, siya ay magpapasimulang masisira. Pero ang ginawa ng matalinong ito ay sabi rito, who dug deep. Ibig sabihin, humukay siya at hanggang sa maabot niya yung pinakabato. Di ba? Alam natin yung layer naman ng lupa ay meron yang lugar na mabato. At he dug deep, umukay siya ng malalim, at nang makahukay siya ng malalim, at nang maabot niya yung matigas na lugar, doon siya nagpasimulang naglagay ng foundation sa ibabaw ng bato, at doon niya pinasimulang itayo ang kanyang bahay. So ganun ang pinapakita sa bahaging ito. At sabi niya, at ano nangyari? Pagkatapos niyang itayo ang bahay, well, yung taong nagtayo sa buhanginan ay wala silang problema habang walang ulan, habang walang unos na nangyayari. Pareho silang nakatayo, pero sa panahon ng tag-ulan at sa panahon ng baha, sa panahon ng unos, pinakita rito, kung titingnan ninyo ang verse 46 sa wikang English, he is like a man building a house who dug deep and laid a foundation on the rock, and when a flood occurred, diba? Balikan natin yung verse na yan. When a flood occurred and the torrent burst. Alam niyo ba yung torrent? Ang torrent ay ang pinapakita ay yung malakas na current ng tubig. When the torrent burst against that house and could not, ano yung sabi riyan? Pinakita rito, and the torrent burst against it, yung malakas na agos ng tubig ay hinampas siya, ngunit ang sabi rito, ang isang magandang point na pinakita rito, that house could not shake it. Kahit yung bahay na ito ay hindi kayang ugain, hindi kayang galawin, dahilan siya ay nasa ibabaw ng bato. So, samantalang yung isa naman, na duminig ng salita ng Panginoon at hindi gumawa ng naayon, ay katulad siya ng tao na nagtayo ng bahay sa, ano niya sabi diyan? Who built a house on the ground. Yun yung next verse, 49. Sabi niya, he is like a man who built a house on the ground without any foundation. So yun ang problema, mga kapatid. Without any foundation. Wala man lang siyang pundasyon, basta lang niya ipinatong doon sa
ang kanyang bahay doon sa lupang yon. And the torrent burst against it, and immediately, so hindi na nagtagal, anong sabi diyan? Immediately it collapsed, and the ruin of that house was great. So makikita natin sa ganitong bagay, alam niyo, maitutulad natin ito sa sinabi ng ating Panginoon sa Matthew 13. Sa Matthew chapter 13, sa ilang mga pangusap na ating Panginoon about the sower, sa unang mga pangusap, chapter 13, ay pinakita niya yung parable of the sower. Ano yung parable of the sower? Merong binhi, ang mangasik ay naghasik ng kanyang binhi, ang ilang binhi ay nahulog sa tabing daan, dumating ang ibon, tinuka, at ilan naman ay nahulog sa mabato, sumibol ng saglit, at dahilan sa kulang sa lupa, ay nang uminit ang araw, madali siyang nalanta at natuyo at hindi siya nakapagpatuloy. So yung portion na yon ay sabi rito nang in-explain ng ating Panginoon dito sa verse 20. Sa verse 20 ng chapter 13 ng Matthew, yung unang nahulog sa tabing daan, kung sino man, sabi niya, when anyone hears the word, ang sino mang nakarinig ng salita ng kaharian at hindi ito naintindihan. Yun pala yung katulad ng nahulog sa tabing daan. Yung nahulog sa tabing daan, dumating yung ibon at tinuka at karakay na wala sa kanya yung binhi. Sabi niya, kapag ang sino man ay nakinig ng aking mga salita, ng salita ng kaharian, at hindi nila naintindihan, the evil one, ang masama, taas natin ng konti, yung verse 19. Dumating ang masama, the evil one comes and snatches away what has been sown in his heart. Ito ang binhi na nahulog sa tabing daan. Sabi niya, kapag ang isang tao ay nakinig ng salita at hindi naintindihan. Mga kapatid, maganda na tayo makinig ng salita ng Diyos, pero ang pinakamahalaga ay maintindihan natin ang salita ng Diyos. At kung hindi natin maintindihan, gumawa tayo ng paraan, magtanong tayo kung kinakailangan. Dahilan kung hindi mo maintindihan, wala yang buting maidudulot sa iyo. Hindi kanyan matutulungan ng anuman. Ibig sabihin, ang salitang yan ay masasayang at hindi mo mapapakinabangan. Bagamat ang salitang yan, ang salita ng Diyos ay makapangyarihan, ang salita ng Diyos ay puno ng pagpapala, ang salita ng Diyos ay pwedeng gumawa ng magbigay ng pagpapala sa iyo, pero kung hindi mo yan naintindihan, wala yang buting idudulot sa iyo. So napakahalaga na maintindihan natin. Kaya sabi nito, when anyone hears the word of the kingdom and does not understand it, and then darating ang masama at isnatch niya at wala itong maidudulot sa iyo, nakawin sa kanyang puso, yun ang nahulog sa tabing daan. So, be sure, brothers and sisters, na ang mga salita ng Diyos ay naintindihan natin. Sa ating panahon ngayon ay sabi nga, napakaraming way para ating maintindihan ang salita ng Panginoon. Pero, kung ang mga bagay na yan ay hindi magiging sapat, merong isang paraan, ito'y lumapit sa Panginoon na siyang author ng salita ng Diyos. Lumapit sa Kanya na siyang author at sa Kanya tayo magtanong at naniniwala ko siya ay magbibigay sa atin ng pahayag. Sabi rito, the one whom seed was sown on the rocky places, next verse 20, sabi niya, ang nahulog naman sa mabatong lugar ay
ito yung mga taong nakinig ng salita at sa karakaraka ay tinanggap na mayroong kagalakan. Verse 21, ngunit, yet it has no firm root in himself. Ngunit ang suliranin, wala siyang matibay o wala siyang matibay na ugat sa kanyang sarili. Kundi ito ay pansamantala lamang, but it is only temporary. And when affliction or persecution arises, nang dumating ang mga kahirapan, ang mga pag-uusig, ay bumangon dahil sa salita, ay karaka, siya ay nalanta, falls away. So makikita natin, ito'y may tutulad ko doon sa bahay na talinghaga ng Panginoon. Tinawag niya naman dito, wala siyang firm root. Wala siyang matibay na ugat. Now mga kapatid, balikan natin yung talinghaga sa Luke chapter 6. Well, ang paglapit sa Panginoon, ang paglapit natin sa Panginoon ay hindi tayo magiging exempted sa baha, sa unos, sa bagyo. Can you say amen to that? So yung binhi rito ay hindi sila exempted. And also yung bahay, kahit sino ang nagtayo, kahit itayo na yan ng mangmang, kahit itayo yan ng matalino, kahit yan ay itayo well-built o itayo ito ng walang anuman, wala siyang pakialam basta tinayo niya lamang. Well, kahit ito ay well-built, ibig sabihin, hindi ito maging exempted sa panahon ng unos. Ibig sabihin, mga kapatid, tayo man, sino mang tao ay ang pagsubok ay pwedeng maranasan niya. Mananampalataya man o hindi, ang suliranin, ang mga problema ay kanyang maranasan, pero ang pinakamahalaga ay sila na merong Panginoon na pwedeng tawagan. Sila na merong Panginoon na pwedeng lapitan. Sila na merong Panginoon na merong relasyon siya sa Panginoon, not just only siya ay kanyang creator, kundi siya ang Diyos ay kanyang Ama na nasa langit. Ang merong ganung relasyon ay mas mainam kaysa isang taong walang Panginoon. Well, kapag ang tao ay walang Panginoon, sino ang kanyang lalapitan? Lalapitan din niya ang kanyang kapwa. At problema, ang kanyang kapwa ay maaring hindi rin makatulong sa kanya. Pero ang Panginoon na hindi, ang siyang tao na merong Panginoon, ang siyang may magagawa sa kanya. So, dito sa verse na ito, sa Luke, yung binabasa natin kanina, ay pinakita rito na hindi sila exempted. Hindi sasabihin na anak to ng Diyos, kaya ibabypass siya o siya exempted. No sir, walang sino mang exempted sa ganitong bagay. Whether ikaw ay anak ng Diyos o hindi anak ng Diyos, ang mga suliranin ay pwedeng dumating. Pero ang mahalaga, isang buhay na well-built. Say amen. Isang buhay o isang tao na ang kanyang buhay is well-built. Now, kung titingnan natin ang bahaging ito, ay pinakita na hindi tayo dapat walang foundation. The foundation is very necessary. Ito'y napakalaga. So, kung titingnan natin ang ilang bahagi rito na pinapakita, napakaganda na pinakita yung salitang, yung matalinong taong ito. Tinawag siyang matalino sa Matthew, tinawag naman sa Luke na siya ay
gumawa ng kanyang bahay na mahusay. A well-built house. Ang unang ginawa niya ay humukay siya ng malalim. So hindi tayo pwedeng sabihing maging mababaw o yung shallow sa klase ng paglilingkod natin sa Panginoon. Hindi tayo pwedeng, minsan pa nga ang tingin ng mga tao sa mga mananampalataya na katulad natin, narinig ko si Bardani, sabi sa kanya ng mga kasamahan niya, baka lumagpas ka na sa langit. Pero mga kapatid, isa sa pinakamahalagang bagay, ikaw ay merong malalim na pundasyon. Dahilan ang pundasyon, ito ay merong kinalaman sa mga darating na panahon. Ang foundation ang siyang sabihin natin, yung pinakasaligan niya, ang magiging dahilan bakit siya makakatagal at makakapagpatuloy. It is because of the foundation. Naalala ko ang sabi ng ating Panginoon, walang iba na pwede tayong lumalim sa ating Panginoon ay unang-una dapat alam natin ang kanyang mga salita mismo. Ano sabi ni David sa kanyang pangusap? Iniingatan ko ang iyong mga salita sa aking puso upang ako'y huwag magkasala laban sa iyo. Tingnan natin ang sabi ng Panginoon. It is mismong statement ng ating Panginoon sa John chapter 5 verse 39. Ano sabi niya rito? Sabi niya, John 5:39. Ito'y payo ng ating Panginoon, itong kanyang sinabi. Sabi niya, saliksikin ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga yaon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan at mayroon kayong buhay na walang hanggan at ang mga ito'y siyang nagpapatotoo tungkol sa akin. Alam natin na ang mga salita ng Diyos, ang nakasaad diyan ay mga bagay na inilaan niya para sa iyo at ito ay may patungkol sa Kanya. Tama? Diba? Ito ay kung ano ang sinasabi ng Panginoon patungkol sa iyo at ito rin naman ang nagsasaysay patungkol sa sino ang ating Panginoong pinaglilingkuran. Alam niyo ba ang pagkakilala sa kanyang katangian ang siyang magiging daan ng pagtibay ng iyong pananampalataya. Naniniwala ba kayo doon, mga kapatid? Ang pagkakilala mo sa kalikasan, ang tao kapag yung nakasama siya ng matagal na panahon, nakikilala mo ang kanyang ugali. At dahilan sa nakikilala mo siya, nagagawa mo siyang pagtiwalaan. Dahilan nakikita mo ang nature na meron siya. At gayon din naman ang relasyon natin sa ating Panginoon. Ito ay may kinalaman sa ating pagtagal ng relasyon sa Kanya. Pero ano mangyayari kapag meron pa nga relasyon pero hindi naman ganun kalalim. Pero ang sabi ng ating Panginoon, sabi niya, sa wikang Ingles, pinakita ron, search the Scripture. Search the Scripture. Saliksikin natin ang kanyang mga salita. Ewan ko, ilan pa ba sa atin ang nagsasearch sa huling mga araw nito? Well, sabihin natin, brother, siguro para yan sa mga brother, para yan sa mga manggagawa, para sa yan sa mga pastor, sa mga nasa fivefold ministry. Well, mga kapatid, wala siyang in-indicate dito. Hindi niya sinabi, pastor, search the Scripture. Hindi niya sinabi, mga brothers, search the Scripture. Pero ang sinabihan niya rito ay mga disciple. Tayo ba'y mga alagad? If we are, then you must search the Scripture. Search the Scripture.
Sapagkat dito ninyo makikita na ikaw ay may buhay na walang hanggan at ito rin ang magpapatotoo patungkol sa akin. It testifies about me. You will know who He is. At doon magiging matibay ang iyong pananampalataya. You know, faith is the very foundation. Diba? Ang pinakapundasyon ng bawat isa sa atin ay ang ating pananampalataya. At ang pananampalataya, hindi ito pakiramdam. Well, sama natin sa prayer, meron akong gustong i-share sa inyo about this faith, na makikita natin kung ano talaga ang pinapakita ng bagay nito. You know, sa buhay ni Abraham, bakit siya tinawag na father of faith? At paano ang kanyang pananampalataya ay naging ganun katatag at ganun katibay? Ito'y dahilan ang Diyos mismo ay nagpakilala sa kanya. Ito'y dahilan ng Panginoon ay nagpakilala sa kanya at nakilala niya ang Panginoon. At nang nakilala niya ang Panginoon, alam niyo, sabi ng Book of Psalms, sino mang nakakakilala sa kanya ay maglalagak ng tiwala sa kanya. So dito ay pinakita rito ang paghuhukay ng malalim para sa ating foundation ay ang pagsasearch sa Scripture. To search the Scripture. Isa pang pinakita sa Acts 17 verse 11, ito ay pinupurihan ni Apostol Pablo ang mga taga-Berea. Dahilan nakita niya na ang taga-Berea ay kakaiba ang kanilang nature kaysa sa taga-Thessalonica. Anong sabi diyan? Ngayon lalong naging marangal ang mga ito kaysa mga taga-Thessalonica. Ang tinutukoy niya ay ang mga taga-Berea, sapagkat tinanggap nila ang salita ng buong pagsisikap. Well, maganda na nakinig sila na mayroong taimtim na pakikinig at sinisiyasat sa araw-araw ang mga kasulatan kung tunay nga ang mga bagay na kanilang sinasalita at pinapangaral. Well, mga kapatid, wag lang kayong, alam ko, tiwala kayo sa akin ang share ko yung salita ng Diyos. Pero wag lang kayong magtiwala na naririnig niyo ang mga salita ng Diyos. You must search the Scripture. We must search the Scripture. Babae, lalaki, young people, may edad o bata pa, we must search the Scripture. Dahil ito ay paglalagay natin ng matibay na pundasyon sa ating sarili. Dahil pagdating ng unos, pagdating sa unos, hindi ito panahon ng repair. Ganun malimit yung mga tao. Kapag kung kailan muulan na tumutulo, saka magtatapal ng bubong. Saka mag-aayos ng ilang mga bagay. Kapag meron ng baha, well, hindi yun ang panahon ng pagre-repair, dahilan walang mangyayari sa iyong repair habang meron ng malakas na bagyo, unos o bahang dumarating. Ibig sabihin, bago pa dumating ang unos, dapat meron ka ng pundasyon. So, pinakita rito, sabi niya, ang taga-Berea ay higit. So, ibig sabihin, yung pag ikaw ay magtatayo ng bahay para matibay, usually mga kapatid, kapag titibayin mo ang isang bagay, ito'y time-consuming. Merong, sabihin natin, hindi ito convenient. Hindi dahilan, it takes time para matibay ang isang bagay. Merong dating commercial na ang kanilang slogan is slowly but surely.
So, mahalagang bagay na ito na tayo ay lumalalim sa mga salita ng Diyos. Sabi nga kanina, dati sa mga unang panahon ng aming pag-study, kung bumibili kami ng mga Bible dictionary at doon namin binabasa yung ilang mga meaning sa Bible at kino-compare namin. Pero ngayon mga kapatid, available na ito sa web, available na ito sa internet, available na ito kahit saan. Pwede mo itong kunin, free, libre. Pero ito ay sabihin natin, may kinalaman ano yung ating interest sa bagay nito. So pinapakita na una ay dapat ikaw ay maghukay ng maging malalim sa pundasyon. Unang-una ay sa mga salita ng Diyos. So, pangalawang bagay ay sa fellowship sa Diyos. Ang chapter 29 ng Book of Jeremiah, tingnan natin, 29 verse 13. Jeremiah 29 verse 13, sabi ng verse na yan ay, sabi niya, at inyong hahanapin ako at masusumpungan ako pagka inyong sisiyasatin ako ng inyong buong puso. Alam niyo, ito yung verse, ang verse na ito yung tinatawag na panahon ng pagdalaw ng Panginoon. Pagbisita ng Diyos, sapagkat after 70 years, sabi ng Panginoon kay Jeremiah, after 70 years, within 70 years, nakatalikod ang mukha ng Panginoon sa kanila. And yet, alam natin na sa kabila na ang mukha ng Diyos ay tinalikod niya para sa Jerusalem, pero meron siyang mga remnant na naroon sa Babylon na kanyang nilingap at hindi niya pinabayaan sila. Pero merong isang panahon na sila ay tatawag sa Panginoon at sila ay papakinggan ng Diyos. At yun ay panahon ng kanyang pagdalaw sa Israel. Pero brothers and sisters, alam niyo ba, mula na ang biyaya ay dumating sa atin mula noon, ito ay panahon ng kanyang tinatawag ito na panahon ng kanyang pagdalaw o panahon na the favorable day of the Lord. Yun yung tinatawag sa Luke chapter 4. The favorable years of the Lord. Ang Panginoon ay masusumpungan sa mga panahong yun. At ito ay sa ating panahon. Hindi siya mahirap hanapin. Amen ka sa amen. Hindi siya mahirap hanapin. Kaya sabi roon, kung inyong sisiyasatin ito, but you know, sabi niya, dito, kung inyong sisiyasatin ako at inyong hanapin ako at masumpungan ako, pagka inyong sisiyasatin ako ng inyong buong puso. Itong napakainam na na fellowship. Tingnan natin ang Philippians chapter 3 verse 10. Sabi ni Apostol Pablo sa kanyang pangungusap, pinakita niya, ito ay si Pablo na ang nagsasalita rito. Si Pablo na alam natin na siya ay marami ng kapahayagan na binigay ng Panginoon sa kanya. And yet, ito yung kanyang statement. Sabi niya, ang nais niya ay upang makilala ko siya at ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na maguli at ang pakikisama ng kanyang kahirapan na ako'y matutulad sa kanyang pagkamatay upang makilala ko pa siya ng lubusan. Makilala ko pa siya sapagkat alam niyo mga kapatid, kahit ang Panginoon ay pinapahayag niya ang kanyang sarili, there's a lot of things na hindi pa natin nakikita. Nakarikasan ng ating Panginoon. Meron pang bagay na dahilan hindi siya mauubusan ng kanyang paraan na kanyang ginagawa.
Ang kanyang kalikasan at ang kanyang katangian ay hindi ko alam kung nakita na natin ang, sabi pa nga, ang kalingkingan nito. There's a lot of things na pwede pang ihayag ng Panginoon. So pinapakita rito na ang ating pundasyon ay walang iba kundi una ay ang kanyang salita at pangalawa ay ang fellowship natin sa Kanya. And we know na ang fellowship ay nangyayari, ang ating fellowship, hindi lamang yung ating fellowship na ito. Ang ating fellowship ay personal na nangyayari sa harapan ng Diyos. Ito ay sa panahon na tayo ay nakikipag-ugnayan sa Kanya at Siya ay handang makipag-usap at magpahayag sa atin. At alam kong naranasan niyo ito ng mga mananampalataya. At kung meron pa sa atin na hindi pa nakakaranas ng ganitong bagay, well, just lumapit tayo sa Panginoon at tumulog tayo sa Kanya at makikita natin, maranasan natin kung paano Siya nagpapahayag, nangungusap, nagtuturo. At maranasan natin yung sinabi ng Panginoon na sabi niya, sa araw na yun, malalaman ninyo na ako'y nasa inyo at kayo nasa akin. At sabi niya, sa araw na yun, ay makikilala ninyo sapagkat Siya ay magpapahayag sa atin sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu. Amen. Now dito sa isang bahagi, so ang ginawa ng taong ito, how he built it, o para ito may matawag na well-built, ay unay naghukay siya ng malalim at doon niya inilagay ang kanyang foundation. Ito yung pagkakilala sa Kanya. And then, isa sa pinakita rito, nung magkaroon siya ng malalim, nakahukay ng pundasyon, o nakahukay ng malalim, and na-reach niya yung pinakabato, ay saka siya naglagay ng kanyang foundation at saka siya nagtayo ng bahay. At isa sa pinakita rito ay yung katiyakan na nang dumating ang unos, ang baha, ang ulan ay bumuhos. Sabi ng verse na yon, siya ay hindi natinag. Sabi rito, and when a flood occurred, and the torrent burst against that house, and could not shake it. Amen. Naniniwala ba kayo mga kapatid na pwede itong mangyari sa isang mananampalataya? Na siya ay hindi makikilos. Siya ay hindi matitinag. Siya hindi matitinag, siya hindi makikilos. You know, I cannot imagine paano ang mga saints sa panahon ng Dark Ages ay masaya nilang ibinibigay ang kanilang buhay. At bagamat pinaparikan sa kanila, pinapantanggihan sa kanila ang pangalan ng Panginoon, ay hindi nila tinatanggihan. Merong isang saint martyr na si Polycarp, ay sabi niya, nang siya ay pinagko-confess na kanya'y o tanggihan ang pananampalataya, sabi niya, paano ko tatanggihan ang pananampalataya ko kay Kristo? For 86 years na ako'y nabuhay dito sa mundong ito, ay wala akong nakitang masamang bagay na ginawa niya sa akin. At nang siya'y gagapusin, sabi niya, hindi niya na ako kailangan talian. Siya, sabi niya, aking haharapin ang kamatayan. Siya yung taong hindi tinalian, kundi siya ay walang gapos. At nagpasimulang siya ay sinilaban. Pero, you know, it seems na habang umaapoy yung
panggatong na magsisilab sa kanya. It seems yung apoy ay halos hindi siya madampian, dahilan yung hangin ay yung apoy ay lumalayo sa kanya. At nang nangyari na halos ilang panahon na ang lumilipas, hindi pa rin siya masunog. Ang ginawa ng isang tao doon ay kinuha niya ang kanyang dagger at inunday sa puso ni Polycarp. At siya ay namatay. Bumulwak ang kanyang dugo at siyang nag-extinguish pa ng apoy na nasa kanyang harapan. So mga kapatid, naniniwala ako na ito'y pwedeng mangyari sa isang mananampalataya. Na sa kabila ng mga bagay na pwedeng mapagdaanan niya sa buhay, siya ay hindi matitinag, sabi ng verse na ito. And could not shake it. Could not shake it. Do you believe this word? I believe it, brothers and sisters. Ano sabi ng, tinan natin lang mga talata. Sabi ng Psalms 1, verse 1 to 3, ang salmong ito ay malimit natin narinig. Anong sabi diyan? Sabi niya, sa Tagalog, mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni naupo man sa upuan ng mga manglilibak, kundi ang kanyang kasayahan ay nasa kautusan o nasa salita ng Panginoon. At sa kautusan niya ay nagbubulay-bulay siya araw at gabi. At siya'y magiging katulad o parang punong kahoy na itinanim sa siping na mga agos ng tubig. Alam niyo, yung wikang Ingles ay, gusto kong tingnan natin yung verse na yan. He will be like a tree firmly planted by the streams of water, na nagbubunga ng kanyang bunga bawat panahon. Ang kanyang, tingnan sa Tagalog, ang kanyang dahon ay hindi natutuyo, hindi nalalanta, anumang kanyang gawin ay gumiginhawa. Firmly planted, a tree that is firmly planted. You know, ang puno usually ay ayon sa pagsusuri, kapag dumaraan ang unos, ay itong nagiging daan para gumalaw yung ugat niya, pero pagluwag ng mga ugat ay nagiging daan para siya'y tumubo at mas lumalim pa at mas makakapit pa siya ng lubusan. So it can stand the storms of time. Kaya na itong dumaan sa panahon ng mga unos ng kapanahunan. So sabi rito, firmly planted, at anuman ang kanyang gawin ay giginhawa. Ang Psalm 16 verse 8 ay sinabi ni Haring David ang ganitong pangusap. Sabi niya sa 16 verse 8 ng Book of Psalms, aking nilalagay na lagi ang Panginoon sa harap ko, sapagkat kung siya ay nasa aking kanan, hindi ako makikilos. Can say amen? Siya ay nilalagay ko sa aking unahan, siya ay nasa aking kanan at nasa aking tabi, hindi ako makikilos. Alam niyo, sabi ng ang sekreto ni David sa mga panahon ng kanyang pagkikipagdigma sa mga wars, sa mga digmaan, ang kanyang sekreto ay magtanong sa Panginoon. Ilagay ang Panginoon sa kanyang unahan. At kapag inilalagay niya ang Panginoon sa kanyang unahan, sabi ng verse, sa panahon pa ni Saul,
siya ay nakipagbaka wisely. Ano yung pakikipagbakang wisely niya? Dahilan hindi siya humahakbang na hindi siya nagtitiwala, naglalagak ng tiwala sa Panginoon. At kahit man nang harapin niya si Goliath, sabi niya, hinaharap mo ako sa tabak at sa sibat, pero hinaharap kita sa pangalan ng Panginoon. Di siya nakilos, di man lang siya nasugatan, di man lang siya nagalusan, pero napatay niya ang pinakamalaking higanting kinatatakutan ng Israel. Psalm 62 verse 6, sabi rito, siya lamang ang aking malaking bato at aking kaligtasan. Kung kinakailangan natin ng pundasyon ay nasa bato, siya ang bato ng ating pundasyon. Siya lamang ang aking malaking bato at aking kaligtasan, siya'y aking matayog na muog, hindi ako makikilos. Naalala ninyo nang na-share ko yung shelter, yung high tower rather. The Lord is my tower. The righteous runs to it and they are safe. Yung strong tower ay ito ay isang pinakamatibay na structure na ginagawa sa isang kingdom. Na kapag ang kaaway nakapasok nakapasok man sila sa kaharian, merong tinatawag na strong tower at doon sila aakyat doon. At doon ay hindi na sila maaabot pa ng kaaway. So siya lamang ang aking malaking bato at ang aking kaligtasan. And usually, yung malaking bato ay siya'y nagiging shelter or refuge sa panahon ng unos. Siya'y aking matayog na muog, hindi ako makikilos. Balikan natin ang verse 2. Ang verse 2, and the same chapter, ang verse 2 ay nagsasabing, siya lamang ang aking kanlungan at aking kaligtasan, siyang aking matayog na muog, hindi ako lubhang makikilos. Dito ang ginamit yung salitang lubhang makikilos. Tingnan nyo sa English. Sabi niya, I shall not be greatly shake. Hindi ako lubhang makikilos. So, ginagamitan nila ng mga tawag dito, mga parang superlative na degree para ipakita kung ano ang pwedeng gawin ng Panginoon. 26 ng Book of Isaiah, verse 3 to 4. Isaiah 26, 3 to 4. Sabi yan, for your loving kindness, Isaiah. Sabi rito, iyong ingatan siya sa lubos na kapayapaan na ang pag-iisip ay sumasa iyo sapagkat siya'y tumitiwala sa iyo. So ang ating pagkakatiwala ang siyang magiging daan upang hindi tayo makikilos. Pero paano mo pagtitiwalaan ang hindi mo nakikilala? Kailan ka magtitiwala? Kapag siya ay nakilala mo. Kapag siya ay naranasan mo. Dahilan naranasan ni David, naranasan niya na iniligtas siya ng Diyos sa leon at may dumating na mas malaki ang oso. Sabi, magbabago. Kundi bagkus, meron kang higit pang bagay na nais mong ipakilala ang iyong sarili, Panginoon, sa bawat isa na iyong mga anak. Yan ang iyong sinabi ng iyong mga salita, Panginoon.
Ang Espiritu Santo'y kukuha ng nasa iyo at ipapahayag sa amin. Ang banal mong Espiritu, Lord, ay aakayin kami sa lahat ng katotohanan. Ipapakilala kung sino ka. At habang nagiging matibay, Panginoon, at nakakilala ka namin, lubos ang aming pananampalataya at ang aming pagkakatiwala, Lord, ay aming, hallelujah, mailalagak sa iyo. And the more, hallelujah, kagaya ng isang awit na nagsasabi, hallelujah, habang ikaw ay kanyang aming iniibig, higit na pag-ibig ang iyong binibigay sa amin. Habang tumatagal ang aming paglilingkod sa iyo, lubos ka naming nakikilala, Panginoon. Hallelujah. Praise God. Kaya, Panginoon, dalangin ko ang iyong patuloy na biyaya sa bawat isa. Patawad mo sa amin ang aming mga kapabayaan, Panginoon. Ang aming mga pagkukulang, Lord. Ang aming mga negligence, Panginoon, kung magkaminsan. Kami tulungan mo sa uling mga araw nito. Hallelujah. Balikan namin ang iyong mga salita, Panginoon, to search the Scripture upang ikaw ay aming makilala pa. Na hindi lamang kami magre-rely, Panginoon, sa mga bagay na aming narinig lamang, kundi tulad mo, Lord God, kagaya ng mga mananampalataya sa lugar ng Berea, ay sila ay binalikan nila ang mga kasulatan at kanilang siniyasat kung ang mga pinapangalan ni Apostol Pablo ay ayon nga sa iyong mga salita. And they found out, Lord God, at sila'y lago higit na naging matibay. At Panginoon Diyos, sa iyo namin nilalagak, Lord, ang buhay ng bawat isa sa amin. Pinupuri namin ang iyong pangalan sa oras na ito. Nilalawalhati ka namin at pinapasalamatan sa pangalan ng aming Panginoong Hesus Kristo. Amen and amen. Praise God.